Dok, ma-identify ba ng scanner mo kung nabaha ang isang sasakyan? Actually, bossing, wala pang scanner na naimbento na kayang mag-detect na nabaha ang isang sasakyan. Pero, there are certain circumstances na dahil sa reading ng scanner, nagkakaroon ng idea na nabaha. Actually, i-share ko sa inyo isa sa experience ko. Before, nung time na naghahanap pa lang ako, nung bibiling kong Fort Everest, nung hindi pa ako nagkaka-Everest mga boss, kasi naghahanap talaga ako doon dati dahil gusto ko na magka-Everest noon. So, marami akong na-check na unit. Tapos, merong akong na-check na unit mga bossing na pag-scan ko mga boss, halos lahat ng module niya, pula. Nagkaroon ng pula, nagkaroon ng error. Okay? Pagka-scan ko pa lang. So, pagtataka kong ng ganun mga bossing kasi marami na ako na-scan na sasakyan pero siya lang yung bukod tangi na sasakyan na napakarami niyang error codes as in lahat ng module. So, nagtaka na kaagad ako doon. So, ang ginawa ko mga bossing just to confirm my hunch, inikot ko yung buong sasakyan. Chinek ko yung ilalim ng upuan, tinikpan ko yung singit-singit. Kung kaya kong iangat ng konti yung carpet, inangat ko, tinignan ko yung mga metal parts, and to confirm mga boss, yes, ang dami niyang rusted parts. Tapos yung carpet niya talagang ang dumi, yung amoy niya, amoy kulob. Tapos marami ako nakitang signs ng putik. So, nangyayari mga bossing na minsan nakikita ng scanner pero kapag maraming error codes ang lumalabas. Ang problema kasi mga bossing, may mga nabahang sasakyan, syempre unang-una na detailing na, maayos yung pagkaka-detailing. Pangalawa, syempre pinaayos yan sa mekaniko or pinakaayos yan sa shop. So kung may mga error codes man yan mga bossing, pwede kasing na-i-reset na, na-i-clear codes na, napalitan na ng pyesa, kung ano man yung pyesang nasira na dahil sa pagkakabaha, napalitan na, na-reprogram na, okay? So hindi na rin makikita ng scanner yun kung nabahaman siya. Ang pinaka-best way pa rin mga bossing para malaman kung nabaha ang sasakyan is visual inspection talaga. Thorough inspection. Although may mga mahirap na situation sa pag-check ng nabahang sasakyan, kaya nga kaming mga mechanics, mga nag-i-inspect, nag-offer na ganong services, medyo ipit sa ganyang sitwasyon kasi may mga sasakyan na ang daming kalawang pero hindi naman nabaha. Sino-sino sila? Yung malapit sa dagat nakatira kasi hangin lang nila maalat na. Okay? Tapos yung mga madalas magpa-interior detailing, magpa-steam, okay? Madalas magkalawang. Tapos pansin ko pa yung mga medyo lower, yung mga car makes na gumagamit ng medyo lower quality ng mga metal o kaya hindi sila nagra-rust proofing. Mabilis. May mga car brands ako nakikita mga bossing 2-year-old pa lang nagbi-build up na ng kalawang. Mga boss, ayoko na lang banggitin ko ano yung car brand na yun, may magagalit na naman sa akin, okay? Tapos, syempre, ang pinaka-ano na talaga dyan mga boss, thorough inspection, okay? So, syempre, tiwala na rin, tsaka yung pagiging honest na rin sana ng seller ka. So, yun nga, totoo naman din yung sinasabi ng iba, walang seller na magsasabi na nabahay sa sakyan niya kasi hindi yan mabebenta. Which is, bibihira na lang po talaga ang honest na tao sa ngayon.